Si Yana ay isang simpleng dalaga mula sa probinsya ng Isabela. Lumaki siya sa pamilya na hirap sa buhay. Nakatira lamang sa isang maliit na bahay na pawid ang bubong at kawayan ang dingding. Maagang namulat si Yana sa hirap, kaya't natuto siyang magbanat ng buto para makatulong sa kanyang mga magulang. Kapag bakasyon ay nakikisaka siya sa bukid, tumutulong mag-ani ng palay at mais. Pagbalik naman ng pasukan, hindi rin siya ligtas sa kakapusan. Madalas ay second-hand ang mga gamit niya at minsan walang pamasahe kaya't naglalakad na lang papuntang eskwela. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, mabait at masayahin si Yana. Kilala siya ng mga tao sa kanilang baryo bilang palakaibigan at masipag. Pagkatapos ng high school, wala na siyang sapat na pera para ipagpatuloy ang kolehiyo. Kaya nagdesisyon siyang lumuwas sa Maynila para maghanap ng trabaho. Doon ay nakikitira siya sa pinsan niya na may maliit ding inuupahan. Sa kabutihang palad, natanggap si Yana bilang tindera sa palengke. Doon siya nagtitinda ng gulay at prutas mula umaga hanggang hapon. Mababa ang kita, ngunit pinagsisikapan niyang magpadala sa kanyang pamilya. Kahit kaunti lang, dumating ang isang araw na hindi inaasahan. Habang nasa palengke, maghapon na siyang nakatayo. Halos hindi kumakain at puro trabaho ang inaatupag. Nakararamdam siya ng hilo, ngunit pinilit pa rin niyang magbenta. Naging malakas ang sikat ng araw at bigla na lang siyang nanlabo ang paningin. Sa isang iglap, nawalan siya ng malay at bumagsak sa tabi ng kanyang paninda. Nagkagulo ang mga tao at agad siyang isinugod ng mga nagmalasakit sa pinakamalapit na ospital. Doon sa ospital ay isang doktor ang naka-duty. Siya si Dr. Daniel Ferrer, isang kilalang espesyalista sa internal medicine. Sa kabila ng pagiging abala at ng dami ng pasyente, napansin agad ni Daniel ang kalagayan ni Yana. Siya mismo ang nag-asikaso, nag-request ng tests at siniguro na maayos ang paglalagay ng swero. Si Daniel ay hindi lang basta doktor. Siya ay nag-iisang anak ng isang kilalang pamilya na may-ari ng malaking hospital chain at iba pang negosyo. Hindi lang siya kilala ni yaman, kundi pati sa kanyang galing sa medisina at dedikasyon sa trabaho. Ngunit sa kabila ng lahat, lumaki siyang seryoso at tila walang oras sa personal na buhay. Nang magising si Yana, una niyang nakita ang mukha ni Daniel. Malinis ang kanyang itsura, may suot na puting coat at nakakunot ang noo na para bang nag-aalala. "Mabuti naman at gising ka na," sabi ni Daniel sa malumanay na tinig. Napahiya si Yana dahil hindi siya sanay na alagaan ng isang taong halatang galing sa mataas na estado. Agad niyang tinangka na bumangon, ngunit pinigilan siya ni Daniel. "Huwag ka munang gumalaw, kailangan mong magpahinga, mahina ang katawan mo. May ilang araw ka pang dapat manatili rito." Nahihiyaman, napilitang tumango si Yana. Habang nasa ospital, unti-unting nakilala ni Daniel ang kalagayan ni Yana. Nadiskubre niyang mag-isa itong lumuwas, nagsusumikap para sa pamilya, at kadalas ay kinakalimutan ang sarili. Sa simpleng paraan ng pananalita ni Yana, ramdam ni Daniel ang kababaang loob nito. Nakita niya ang tapang at sipag na matagal na niyang hindi nakikita sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sa mga panahong iyon, nagiging interesado na siya sa kwento ng dalaga. Samantala, si Yana naman ay naguguluhan. Bakit ang mismong doktor na ito, na alam niyang bilyonaryo at kinikilala ng lahat, ay may oras para kausapin siya? Hindi ba't maraming pasyente ang mas kailangang alagaan? Ngunit sa tuwing dumadalaw si Daniel sa kanyang kwarto, nararamdaman niya ang tapat na malasakit. Hindi siya tinatrato bilang ordinaryong pasyente lamang, kundi bilang isang taong karapat-dapat pakinggan. Isang gabi, habang mag-isa siya sa kwarto, naisip ni Yana ang kanyang sitwasyon. Kung hindi siya himatayin, marahil ay hindi niya makikilala ang doktor na ito. Parang biro ng tadhana na sa gitna ng kanyang kahirapan, isang taong nasa itaas ang biglang dumarating sa kanyang buhay. Ngunit pinigilan niya ang sariling umasa. Sa isip niya, imposible ang ganoong bagay. Ang tulad niya ay walang karapatang mapansin ng isang tulad ni Dr. Daniel Ferrer. Ngunit hindi rin niya maitago na sa tuwing pumapasok si Daniel,
may kakaibang sigla siyang nararamdaman. Napapangiti siya kahit walang dahilan. Kahit simpleng tanong lang ng doktor na, "Kumusta ang pakiramdam mo ngayon?" ay nagbibigay ng init sa kanyang puso. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit para kay Yana, ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng ganitong uri ng kilig. Si Daniel naman ay hindi rin makapaniwala. Sanay siya sa mga taong lumalapit sa kanya dahil sa yaman at impluwensya. Ngunit ibang-iba si Yana. Walang halong pagpapanggap, walang intensyong makuha kung anuman. Simpleng dalaga lamang na nagtataglay ng pusong puno ng pangarap at malasakit sa pamilya. Habang pinagmamasdan niya si Yana, unti-unti niyang naiisip na marahil sa dalagang ito niya mararamdaman ang isang bagay na hindi na ibigay ng pera o tagumpay, ang tunay na koneksyon. Sa gabing iyon, habang nakatulog si Yana at tahimik ang kwarto, hindi na iwasang mag-isip si Daniel. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman niyang may kakaiba siyang nararamdaman para sa isang pasyente. Ngunit sa parehong pagkakataon, alam din niyang ito ay magiging komplikado. Siya ay isang doktor at siya ay pasyente. Mayroong hangganan na hindi dapat tawirin. Ngunit paano kung ang puso mismo ang kumukwestiyon sa mga hangganan na iyon? Dito nagsimula ang isang kwento na magbabago sa kanilang dalawa. Ang simpleng pagkahimatay ni Yana sa palengke ang naging tulay para magtagpo ang dalawang magkaibang mundo. Ang mundo ng isang probinsyana at ng isang bilyonaryong doktor. At sa kanilang unang pagkikita, hindi pa nila alam na ang simpleng malasakit ay mauuwi sa isang pag-ibig na susubukin ng panahon at ng lipunan. Mabilis na kumalat ang balita sa loob ng ospital tungkol sa pasyenteng probinsyana na madalas dalawin mismo ni Dr. Daniel Ferrer. Sa mga nurses at ilang staff, hindi pangkaraniwan ang nakikita nila. Sanay silang makita si Daniel na laging seryoso, halos walang emosyon kapag nagtatrabaho. Ngunit ngayon ay tila iba ang kinikilos niya. Madalas siyang tumatambay sa kwarto ni Yana, nakikipag-usap ng masinsinan at paminsan-minsan ay napapangiti pa. Para sa kanila, malaking misteryo kung bakit may ganitong interes ang isang respetadong doktor sa isang simpleng pasyente. Sa mga oras na iyon, unti-unting lumalalim ang pagkakakilala ni Daniel at Yana. Kapag dumarating siya, nagsisimula silang magkwentuhan tungkol sa buhay. Ibinahagi ni Yana ang kanyang karanasan sa probinsya, kung paano siya tumutulong sa pamilya, at kung bakit siya napilitang lumuwas sa Maynila. Si Daniel naman, bagamat hindi sanay magbukas ng personal na bagay, ay nagbahagi rin ng kaunti tungkol sa kanyang buhay bilang anak ng bilyonaryo. Sa kabila ng yaman at marangyang pamumuhay, ramdam niyang may kakulangan, isang bagay na hindi matutumbasan ng pera. Nagkaroon sila ng pagkakataong mas makilala pa ang isa't isa. Isang gabi, matapos tingnan ni Daniel ang resulta ng mga tests ni Yana, naupo siya sa tabi ng kama ng dalaga. "Malakas ka naman, Yana. Pero kailangan mong alagaan ang sarili mo. Huwag mong hayaan na puro trabaho ka lang," sabi niya. Napayuko si Yana at napangiti ng mapait. "Kung pwede lang, Dop, pero paano? Sa amin, ako ang inaasahan ng pamilya ko. Kung titigil ako, sino ang kikilos?" Hindi alam ni Yana kung bakit niya nabanggit iyon, ngunit tila kusa na lang lumabas dahil sa presensyang nagbibigay ng tiwala si Daniel. Sagot naman ng doktor, "Minsan, Yana, kailangan mo ring isipin ang sarili mo. Hindi mo sila matutulungan kung ikaw mismo ang bumigay." Sa puntong iyon, napaisip si Yana. Totoo ang sinabi ni Daniel, ngunit mahirap para sa kanya na unahin ang sarili kung alam niyang may umaasa sa kanya. Naramdaman niyang naiintindihan siya ng doktor sa paraang hindi nagawa ng iba. At doon nagsimulang umusbong ang kakaibang damdamin na hindi niya maipaliwanag. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa kanilang pagiging malapit. May mga nurse na nagsimulang magbulungan tuwing makikita silang magkasama. Baka naman ginagamit lang siya ng babaeng iyon. Wika ng isa. Isipin mo, simpleng tindera lang, tapos doktor na bilyonaryo ang napalapit.
Parang hindi ka panipaniwala. May mga pasyente ring nakakapansin at nagsimulang magkwento sa iba at hindi nagtagal naging paksa si Yana ng mga tsismis. Dumating ang araw na napansin ni Yana ang malamig na tingin ng ilan sa paligid. Nararamdaman niyang pinag-uusapan siya kapag siya'y napapadaan. Nang gabing iyon, habang binibisita siya ni Daniel, hindi na niya napigilang ilabas ang sama ng loob. Dok, baka pwede na po akong umuwi. Ayoko nang abala pa sa inyo at sa ospital. Mahina niyang sabi. Nagulat si Daniel. Bakit bigla? Hindi pa tapos ang gamutan mo. Pinilit ngumiti ni Yana at sinabing, nararamdaman ko po kasi na baka mali na masyado akong umaasa. Ang dami kong naririnig. Ayoko pong isipin ng iba na ginagamit ko kayo. Sandaling natahimik si Daniel. Alam niyang totoo ang naririnig ni Yana mula sa paligid. Ngunit para sa kanya, wala iyong saysay. Huwag mong intindihin ang sinasabi ng iba. Ang mahalaga alam natin kung ano ang totoo. Wala kang ginagawang masama, Yana. Wala kang kailangang ikahiya. Mariing sabi niya. Ngunit kahit ganon, hindi pa rin mapawi ang takot ni Yana na baka siya'y maliitin dahil sa agwat ng kanilang estado. Pagkalipas ng ilang araw, lumabas na rin si Yana sa ospital. Nagpasalamat siya kay Daniel at sinabing hindi niya malilimutan ang lahat ng tulong. Ngunit pagbalik niya sa kanyang simpleng inuupahan, hinarap niya ang realidad na naghihintay. Ang pamilya niya sa probinsya ay muling tumawag. Ang kanyang ina ay lumalala ang karamdaman at kailangan ng gamot. Napaupo siya at halos maiyak dahil wala siyang sapat na pera para rito. Kinabukasan, hindi niya alam kung saan kukuha ng lakas ng loob. Ngunit muling nagtungo si Yana sa ospital upang humingi ng tulong. Nasa loob siya ng hallway, kinakabahan nang makita siyang papalapit ni Daniel. Yana, akala ko uuwi ka na sa probinsya, tanong niya. Napayuko ang dalaga, nahihiya sa sarili. Napayuko ang dalaga, nahihiya sa sarili. Nahihiya na nga akong lumapit, pero may sakit po ang nanay ko. Wala po kaming pera para sa gamot niya. Halos pumatak ang luha niya habang nagsasalita. Agad na lumapit si Daniel at tinapik ang balikat ng dalaga. Hindi mo kailangang mahihiya. Sasamahan kita. Gagawin natin ang lahat para gumaling ang nanay mo. Sa mismong sandaling iyon, naghalo ang emosyon ni Yana. Takot, pag-asa at labis na pasasalamat. Hindi niya alam kung bakit may taong handang tumulong sa kanya ng ganito. Samantalang si Daniel, lalo pang nakumpirma ang damdamin niya. Ang simpleng dalagang ito na walang kaplastikan, na inuuna ang pamilya higit sa lahat, ay unti-unting pumupuno sa kulang sa kanyang puso. At mula sa gabing iyon, nagbago ang lahat. Ang kanilang ugnayan ay lumalalim, at sa bawat pagdaan ng araw, hindi na lang sila basta pasyente at doktor. Unti-unti na silang nahuhulog sa isang sitwasyong magdadala ng mas matinding pagsubok sa kanilang dalawa. Naging mas madalas ang pagdalaw ni Daniel kay Yana matapos niyang malaman ang tungkol sa sakit ng ina nito. Tuwing wala siyang duty ay sinisigurado niyang makatawag o makapagpadala ng gamot na kailangan. Sa mga panahong iyon, lalo pang napalapit ang loob nila sa isa't isa. Naging natural na para kay Daniel ang umupo sa tabi ni Yana at makinig sa mga simpleng kwento nito. Si Yana naman, sa kabila ng hiya at takot na baka siya'y masyadong umaasa, ay hindi maiwasang makaramdam ng ginhawa at saya tuwing kasama ang doktor. Isang hapon, matapos mag-check ng mga pasyente, dumiretso si Daniel sa maliit na inuupahan ni Yana, dala ang ilang gamot at kaunting groceries. Hindi niya inasahan ang eksenang nadatnan. Nakaupo si Yana sa maliit na mesa, nagbibilang ng ilang baryang hawak at halatang iniisip kung saan kukunin ang kulang para sa pambayad sa renta at pagpapadala sa probinsya. Napatingala siya nang marinig ang katok at nagulat nang makita si Daniel. Doktor, bakit po kayo nandito? Tanong niya, may halong kaba at tuwa. Ngumiti lang si Daniel at inilapag ang dala. Dumaan lang ako, may kaunti akong dala para sa inyo. Wala namang masama kung minsan ay tanggapin mo ang tulong ng iba. Hindi napigilan ni Yana ang maluha. Sanay siya lang ang nagsasakripisyo para sa pamilya.
At ngayon, may isang taong tila handang umalalay sa kanya. Lumipas ang mga araw at lalo silang nagkaroon ng mas maraming pagkakataon na makilala ang isa't isa. Madalas nilang pag-usapan ang buhay, ang mga simpleng alaala ni Yana sa probinsya, ang mga pangarap niya para sa mga kapatid, at ang mga karanasan ni Daniel sa piling ng isang pamilyang abala sa negosyo, ngunit kulang sa oras para sa totoong samahan. Sa bawat palitan ng kwento, nadarama nilang may koneksyon silang hindi nila maipaliwanag. Hindi man nila diretsahang banggitin, alam nila pareho na may kakaibang damdamin ng namamagitan. Ngunit hindi nakaligtas ang kanilang pagiging malapit sa mga matang mapanuri. Isang gabi, habang nag-iikot si Daniel sa ospital, nakasalubong niya ang dalawang nurse na nagbubulungan. Hindi nila namalayang rinig ng doktor ang kanilang pinag-uusapan. Nakikita mo pa si Doc at yung pasyente? Parang sobra na. Baka ginagamit lang siya ng babaeng iyon. Oo nga, paano kung iyon lang ang habol niya, pera at pangalan? Bagamat sinaway sila ng isa pang kasamahan ng mapansin, hindi maalis kay Daniel ang bigat ng mga salitang iyon. Hindi dahil naniniwala siya, kundi dahil alam niyang darating ang araw na maririnig din ito ni Yana. At hindi nga nagtagal, naramdaman na ni Yana ang malamig na pagtingin ng ilan sa ospital. Sa tuwing dadaan siya para bumili ng gamot o dumalaw sa kanyang ina. May mga matang nakasunod at bulungan na hindi niya maunawaan, ngunit halata niyang siya ang paksap. Isang gabi, habang tahimik silang nag-uusap ni Daniel sa kanyang kwarto, hindi na niya napigilan. "Dok, hindi ba kayo nahihirapan? Ang daming nagsasabi laban sa akin. Parang ang dating ko, nakikisakay lang sa inyo." Namutla si Daniel at marahang hinawakan ng kamay ng dalaga. "Yana, huwag mong isipin iyon. Alam ko kung ano ang totoo at alam kong hindi mo kailanman gagawin iyon. Hindi ko hahayahang sirain ng iba ang tingin ko sa iyo." Ngunit sa puso ni Yana, nananatili ang takot. Alam niyang ibang-iba ang kanilang mundo. Si Daniel ay may kaya, iginagalang at mataas ang tingin ng lipunan. Samantalang siya, simpleng babae lang na ang tanging kayamanan ay ang kanyang pamilya. Naramdaman niyang kahit anong gawin niya, lagi siyang magiging paksa ng panghuhusga. Kaya't minsan, pinipilit niyang umiwas kay Daniel, umaasang baka sa ganoong paraan ay hindi na lumala pa ang mga tsismis. Ngunit sa bawat pagtatangka niyang lumayo, lalo lang lumalapit si Daniel. Hindi niya hinayahang mawalan ng komunikasyon. Kahit abala sa trabaho, lagi siyang kumukumusta. Minsan ay nag-aabot ng simpleng prutas o gamot para kay Yana at sa pamilya nito. Sa mga simpleng bagay na iyon, muling napapawi ang pangamba ng dalaga. Unti-unti, natutunan niyang pahalagahan ang presensya ni Daniel. Kahit pa alam niyang sa mata ng iba, mahirap tanggapin ang kanilang pagiging malapit. Isang gabi na bumisita si Daniel, nadatnan niyang umiiyak si Yana habang hawak ang cellphone. Agad siyang nagtanong, "Bakit ka umiiyak?" Huminga ng malalim si Yana bago nagsalita. "Tumawag po ang kapatid ko." Lalong lumalala si nanay. "Hindi ko na alam kung paano pa kami kakapit. Wala na po kaming pambayad sa ospital sa probinsya." Doon tuluyang bumigay si Yana at napahagulgol. Hindi nagdalawang isip si Daniel. Tinapik niya ang balikat ng dalaga at sinabing, "Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Gagawin natin ang lahat para gumaling siya." Sa mga salitang iyon, muling nabuo ang lakas ng loob ni Yana. Sa panahong iyon, malinaw na sa kanilang dalawa na higit pa sa pasyente at doktor ang namamagitan sa kanila. Ang bawat salitang binitiwan, ang bawat tulong na ipinakita, at ang bawat pagkakataong ipinaglaban nila ang isa't isa laban sa tsismis at paghusga ng tao ay naging pundasyon ng mas malalim na damdamin. Hindi pa man nila ito lantaran na inaamin, ngunit sa tahimik na paraan, pareho nilang alam, may umuusbong na pag-ibig sa pagitan nila. At habang lalong lumalalim ang kanilang koneksyon, mas nakikita rin ni Daniel kung gaano kasimple ngunit kahanga-hanga ang pananaw ni Yana sa buhay. Para sa kanya, ang dalagang ito ang nagbibigay ng bagong kulay sa kanyang mundo na dati ay puro trabaho at responsibilidad.
Para kay Yana naman, si Daniel ang nagpatunay na kahit magkaiba ang estado sa buhay, may mga taong marunong tumingin sa puso at hindi lang sa panlabas na anyo. Ngunit alam nilang darating pa ang mga pagsubok. Sa mata ng lipunan, mahirap ipaglaban ang kanilang ugnayan. At sa harap ng pamilya ni Daniel at ng kanyang mataas na pangalan, mas titindi pa ang mga hadlang. Ngunit sa mga sandaling iyon, sapat na magkasama sila. Sapat na alam nilang hindi sila nag-iisa sa laban. Habang lumalalim ang ugnayan nila Yana at Daniel, nagsimula ring dumami ang mga taong hindi natutuwa sa kanilang pagiging malapit. May mga staff sa ospital na patuloy ang bulungan at may ilang pasyente ring nagtataka kung bakit tila mas binibigyan ng pansin ng isang kilalang doktor ang isang simpleng probinsyana. Ngunit hindi iyon naging hadlang para kay Daniel. Alam niyang may namamagitan na espesyal sa kanila at hindi niya hinayaang sirain iyon ng mga mapanghusga. Samantala, lalo pang bumigat ang sitwasyon ni Yana. Dumating ang balitang lalo pang lumalala ang kalagayan ng kanyang ina sa probinsya. Kahit anong pilit niyang pagkasyahin ang kinikita mula sa pagtitinda, hindi iyon sapat para makapagpadala ng sapat na halaga sa pamilya. Minsan ay halos wala na siyang makain dahil inuuna niya ang pangangailangan ng kanyang ina at mga kapatid. Nang makita ni Daniel ang paghihirap ng dalaga, hindi na niya mapigilang tulungan ito ng higit pa. Isang gabi matapos ang kanyang duty, dinala niya si Yana sa isang tahimik na kainan malapit sa ospinal. Doon niya inabot ang isang sobre. Ito ang para sa gamot at ospital ng nanay mo. Huwag mong tatanggihan, Yana. Hindi ito limos, ito ay tulong ng isang kaibigan, sabi niya. Napaiyak si Yana sa sobrang kahihiyan at pasasalamat. Hindi ko alam kung paano ko kayo mababayaran. Wala akong maibibigay na kapalit. Ngumiti lamang si Daniel. Hindi ko kailangan ng kapalit. Ang mahalaga, maayos ang nanay mo. Mula noon naging mas madalas ang kanilang komunikasyon. Hindi na lang ito usapang pasyente at doktor. Naging usapang magkaibigan at unti-unti nagiging mas personal. Ibinahagi ni Daniel ang mga bagay na hindi niya basta sinasabi sa iba. Ang lungkot na nararamdaman sa loob ng kanyang marangyang mundo, ang presyur ng pagiging Ferrer, at ang pangarap niyang magkaroon ng simpleng pamilya na puno ng pagmamahalan. Nakatitig lang si Yana habang nakikinig. Iniisip kung paano ang isang taong may lahat ng yaman ay tila naghahanap pa rin ng bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Ngunit habang lumalalim ang kanilang koneksyon, dumating ang pagsubok na nagpayanig sa kanilang pinapanday na samahan. Isang umaga, habang naglalakad si Yana sa palengke para bumili ng prutas, nasalubong siya ng ilang kakilala. Sa halip na kamustahin siya, diretsahan siyang tinignan mula ulo hanggang paa at may halong pangungutya. Ikaw ba yung laging kasama ng doktor na Ferrer? Aba, ang swerte mo pero wag mong isipin na tatagal ka. Alam mo namang iba ang mundo nila. Hindi na nakapagsalita si Yana, namula lang ang kanyang mukha at halos maluha sa kahihiyan. Pag-uwi niya, hindi niya mapigilang isara ang sarili. Nang dumating si Daniel para dalawin siya, halos ayaw na niya itong kausapin. Daniel, baka dapat hanggang dito na lang tayo. Mahina niyang wika habang nakatingin sa sahig. Nabigla si Daniel, anong ibig mong sabihin? May problema ba? Tumulo ang luha ni Yana. Nararamdaman ko na, Daniel, hindi ako nababagay sa mundo mo. Ako'y simpleng babae lang na wala namang maipagmamalaki. Ikaw ay isang Ferrer, doktor, bilyonaryo. Paano ako haharap sa pamilya mo at sa mga taong nasa paligid mo? Hindi ako sapat. Nanahimik si Daniel sandali bago marahang hinawakan ang tamay ni Yana. Yana, hindi pera o pangalan ang mahalaga sa akin. Ikaw ang mahalaga. Nakikita mo lang ang pagitan ng ating mundo, pero hindi niyo nakikita ang totoo. Na ikaw ang nagbibigay ng kahulugan sa akin. Ngunit kahit paulit-ulit na ipinaliwanag ni Daniel, hindi mapawi ang bigat sa puso ni Yana. Sa kabila ng damdaming nararamdaman niya para kay Daniel, mas nangingibabaw ang takot na baka siya lang ang maghirap kapag dumating ang araw na tuluyang lumaban ang pamilya at lipunan laban sa kanila. Kinabukasan, nagdesisyon si Yana.
Sa pamamagitan ng isang liham, ipinaabot niya kay Daniel ang kanyang pasya. Nakasulat doon na nagpapasalamat siya sa lahat ng tulong at kabutihang ipinakita nito. Ngunit kailangan na niyang bumalik sa probinsya. Gusto niyang maging malapit sa kanyang ina at mga kapatid. At higit sa lahat, gusto niyang mailayo si Daniel sa mga tanghuhusga ng tao. Sa huling bahagi ng sulat, isinulat niya, "Daniel, mahalaga ka sa akin higit pa sa maipapakita ko. Pero mas mahalaga na malaya ka mula sa sakit na dala ng ugnayan natin. Huwag mo na akong hanapin." Nang mabasa ni Daniel ang liham, ramdam niyang gumuho ang kanyang mundo. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, may isang taong tunay na nakapagbigay ng kulay sa kanyang buhay. At ngayon, kusa na itong lumalayo. Tinangka niyang tawagan si Yana, ngunit hindi na ito sumasagot. Nalaman niyang umuwi na nga ito sa kanilang probinsya. Nang gabing iyon, mag-isa siyang nakaupo sa kanyang silid. Hawak-hawak ang sulat ni Yana. Malinaw ang sakit na nararamdaman niya, ngunit higit sa lahat, malinaw din na hindi siya susuko. Sa kabila ng desisyon ni Yana, alam niyang hindi pa tapos ang kanilang kwento. Ngunit para kay Yana, iyon ang pinakamabigat na pasyang nagawa niya, ang iwanan ang taong minahal niya para hindi na siya masaktan ng lipunan at para maipagpatuloy ni Daniel ang kanyang buhay ng walang lakatinging mapanlait. Sa panahong iyon, nagsimula ang distansyang susubok sa tibay ng kanilang damdamin. Isang pagmamahalan na kahit hindi nila inamin ng tuwiran ay malinaw na lumalim na at hindi na basta-basta mawawala. Ngunit sa ngayon, pinili nilang maghiwalay, dala ng mga pangambang mas malaki kaysa sa kanilang sariling puso. Makalipas ang ilang linggo mula nang iwan ni Yana ang Maynila, tuluyan na siyang nanirahan muli sa kanilang probinsya. Bumalik siya sa dating gawi, tumutulong sa kanyang ina at mga kapatid sa abot ng kanyang makakaya. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Ang kalagayan ng kanyang ina ay patuloy na lumalala at halos hindi na nila makaya ang gastos sa gamot at mga bayarin sa ospital. Halos araw-araw ay nakikita ni Yana ang pagod at hirap ng kanyang mga kapatid, lalo na't wala silang ibang inaasahan kundi ang simpleng kita mula sa pansasaka at maliit na sari-sari store na halos wala ring kinikita. Kahit pilit niyang itinatago, ramdam ng kanyang pamilya ang bigat na dala ni Yana. Madalas siyang lumuluha sa gabi, iniisip kung bakit kailangang umabot sa ganito ang lahat. Hindi niya maiwasang maalala si Daniel. Naisip niya kung gaano sana kagaan ang lahat kung nandoon pa rin siya sa tabi ng doktor. Ngunit pinipigilan niyang magpadala sa damdamin. Para kay Yana, mas mainam nang siya ang maghirap kaysa kay Daniel na masisira ang pangalan at reputasyon dahil lamang sa kanya. Samantala, sa Maynila, si Daniel ay tila nawalan ng gana sa lahat ng bagay. Oo, patuloy siyang nagtatrabaho at ginagampanan ang kanyang tungkulin bilang doktor. Ngunit halata ng mga kasamahan niya na wala na ang dating sigla. Madalas siyang tahimik at nag-iisa. At kung minsan ay nahuhuling nakatitig sa kawalan habang hawak ang isang pirasong papel, ang liham na iniwan ni Yana. Kahit anong pilit niya, hindi niya kayang limutin ang dalaga. Ang simpleng ngiti at mamasalitang puno ng tapang ay nananatiling sariwa sa kanyang alaala. Dumating ang isang araw na muling nag-iba ang takbo ng kanilang mga buhay. Habang nasa duty si Daniel, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kakilalang doktor sa probinsya. Isang pasyente raw ang dinala roon matapos maaksidente sa kalsada. Nang marinig niya ang pangalan ng kapatid ni Yana, agad siyang kinabahan. Hindi na siya nagdalawang isip. Kinansela niya ang lahat ng nakatakdang appointment at agad na bumiyahe papunta sa probinsya. Pagdating doon, sinalubong siya ng malungkot na mukha ni Yana sa labas ng ospital. Namumugto ang mga mata ng dalaga, halatang ilang oras nang umiiyak. Agad siyang lumapit at tinanong kung kumusta ang kapatid nito. Halos maputol ang boses ni Yana habang sumasagot. Kailangan daw po ng operasyon, pero wala kaming perang pambayad. Hindi na nagsalita si Daniel. Hinawakan niya ang balikat ng dalaga at mariing sinabi, "Ako na ang bahala." Agad na umaksyon si Daniel.
Kinausap ang mga doktor at sinigurong makakakuha ng tamang atensyon ang kapatid ni Yana. Nang maisagawa ang operasyon at naging maayos ang kalagayan ng pasyente, saka lamang nakahinga ng maluwag si Yana. Sa sobrang emosyon, napayakap siya kay Daniel. Hindi niya napigilang sabihin, "Hindi ko alam kung anong mangyayari kung wala ka." "Salamat, Daniel. Salamat." Nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap ng masinsinan. Nakaupo sila sa labas ng ospital habang malamig ang simoy ng hangin. "Yana," bungad ni Daniel, "huwag ka nang umiwas pa. Alam kong natatakot ka sa sasabihin ng iba, pero hindi iyon ang mahalaga sa akin. Ang mahalaga, ikaw. Hindi ko hahayaang mawala ka na lang ulit." Tumulo ang luha ni Yana habang nakikinig. "Daniel, hindi ko alam kung kaya ko. Ang dami kong iniisip, ang daming umaasa sa akin. At kapag nandyan ka, natatakot akong baka masaktan ka dahil sa akin." Ngunit mariin ang sagot ni Daniel. "Kung masaktan man ako, tatanggapin ko. Basta alam kong kasama kita. Mas mahirap para sa akin ang mawala ng pagkakataong ipaglaban ka." Ramdam ni Yana ang bigat ng kanyang mga salita. Hindi iyon basta pangako, kundi isang paninindigan. At sa loob ng kanyang puso, unti-unti niyang nakikitang hindi siya nag-iisa sa laban. Kinabukasan, kinausap ni Daniel ang pamilya ni Yana. Maingat niyang ipinaliwanag na handa siyang tumulong hindi lamang sa kalusugan ng kanilang ina, kundi maging sa iba pang pangangailangan nila. Bagamat may pag-aalinlangan noong una, nakita ng pamilya ang sinseridad ng doktor. Ang kanyang kilos at mga salita ay walang halong pagmamataas, bagkus puno ng malasakit. Kaya't kalaunan, inanggap nila ang kanyang presensya at tulong. Ngunit sa kabilang banda, alam ni Yana na hindi iyon ang huling pagsubok. Kung sa pamilya niya ay nakahanap na siya ng pagtanggap, iba naman ang magiging laban sa Maynila, ang pamilya ni Daniel at ang lipunang sanay sa pamantayan ng yaman at kapangyarihan. Sa ngayon, sapat na ang katotohanan ng muling nagtampo ang kanilang mga landas at muling naramdaman nila na sa kabila ng lahat ng hadlang, mas matimbang ang pagmamahal na dahan-dahang nabubuo sa kanilang mga puso. Sa mga sumunod na araw, habang nagpapagaling ang kapatid ni Yana, naging mas bukas ang dalaga sa damdaming matagal niyang pilit iniiwasan. Alam niyang hindi madaling daan ang tatahakin nila ni Daniel. Ngunit unti-unti na niyang natututunang tanggapin na minsan, kailangang ipaglaban ang puso kahit pa maraming nakikitang balakid ang mundo. Ang simpleng probinsyana at ang bilyonaryong doktor sa unang pagkakataon ay parehong humakbang tungo sa parehong direksyon, ang pagtanggap na ang kanilang pagmamahalan ay higit pa sa lahat ng panghuhusga at takot. Makalipas ang ilang linggo ng pananatili ni Daniel sa probinsya upang alalayan si Yana at ang kanyang pamilya, unti-unting naging mas matatag ang ugnayan nila. Hindi na lamang simpleng pasyente at doktor ang turingan nila, kundi 2 taong dumaan sa maraming pagsubok at natutong magpahalaga sa isa't isa. Sa kabila nito, alam nilang hindi pa tapos ang laban. Sapagkat kung sa probinsya ay natanggap na si Daniel ng pamilya ni Yana, iba naman ang kalbaryong naghihintay sa kanila sa Maynila, lalo na sa pamilya at mga kasamahan ng doktor. Nagpasya si Daniel na bumalik muna sa Maynila upang ipagpatuloy ang kanyang tungkulin bilang doktor. Ngunit bago siyang umalis, kinausap niya si Yana. "Babalik ako rito, Yana. Hindi ako susuko. Kahit ano pa ang sabihin ng pamilya ko, ikaw ang pipiliin ko." Hindi na nakasagot si Yana. Tumulo na lang ang kanyang mga luha. Sa puso niya, may takot at alinlangan pa rin. Ngunit ramdam niyang seryoso si Daniel sa kanyang mga salita. Sa pagbabalik ni Daniel sa ospital sa Maynila, agad niyang naramdaman ang malamig na pagtanggap ng kanyang mga kasamahan. May mga nurse at kapwa-doktor na hindi nag-atubiling banggitin ang tungkol kay Yana. "Dok, narinig naming nasa probinsya ka. Hindi ba't doon nakatira ang babaeng iyon? Hanggang ngayon ba ay sinasamahan mo pa rin siya?" Sa una ay pinipilit pa ni Daniel na huwag magpahalata. Ngunit nang mas tumindi ang mga mapanirang salita,
napilitan na siyang magsalita. Wala kayong alam sa kanya. Wala kayong karapatang husgahan ang taong hindi nyo pa nakikilala. Ngunit hindi lang mga kasamahan ang humusga. Dumating din ang araw na kinausap siya ng kanyang ina. Si Senyora Beatriz Ferrer, isang kilalang babae sa lipunan, ay hindi kailanman itinago ang kanyang pagkadismaya. Daniel anak, bakit kailangang ang isang babaeng probinsyana pa ang pinipili mo? Napakaraming babae mula sa mga respetadong pamilya ang maaaring magkasundo sa iyo. Isa ka sa Ferrer. May pangalan tayong pinangahawakan. Mariing sagot ni Daniel, Inay, hindi pangalan ang hinahanap ko, kundi isang taong totoo. At siya na iyon, halos hindi makapaniwala si Senyora Beatriz. Hindi mo alam ang pinapasok mo, sisirain ka ng babaeng iyan. Ngunit hindi natinag si Daniel, ang puso niya'y matatag na sa kanyang desisyon. Samantala, sa probinsya sinikap ni Yana na bumangon at ipagpatuloy ang buhay. Kahit may tulong na galing kay Daniel, ayaw niyang masanay sa pagiging umaasa. Patuloy siyang nagtinda sa palengke, tumulong sa kanyang mga kapatid at inalagaan ang kanyang ina. Ngunit sa likod ng bawat araw, nasa isipan pa rin niya ang posibilidad na darating ang araw na tuluyang ipaglaban siya ni Daniel sa Maynila. May halong kaba at pagdududa kung kaya ba talaga nilang harapin ang mundong puno ng mapanghusgang tao. Minsang tumawag si Daniel. Ramdam ni Yana ang pagod at bigat ng tinig nito. Yana, hindi madali. Ang dami nilang sinasabi laban sa'yo. Ang ina ko, hanggang ngayon, hindi ka matanggap. Pero hindi ako bibitaw. Kahit anong mangyari, babalik ako dyan. Huwag kang mawala ng pag-asa. Tahimik lang na nakinig si Yana. Sa kabilang linya, gusto niyang sabihin na sumuko na sila. Ngunit sa kanyang puso, may munting tinig na nagsasabing huwag isuko ang isang pagmamahal na totoo. Lumipas pa ang mga araw at dumating ang balitang kailangan ng kanyang ina ng mas malaking gamutan na tanging sa Maynila lamang magagawa. Nabalot ng pangamba si Yana. Alam niyang ito ang pagkakataong hindi na niya maiiwasang pumunta sa lugar kung saan tiyak na haharapin niya ang mga taong tutol sa kanya. Ngunit para sa kaligtasan ng kanyang ina, wala siyang pagpipilian. Sa tulong ni Daniel, isinugod nila ang kanyang ina sa ospital sa Maynila. Pagdating nila roon, hindi na iwasang makaramdam ng kaba si Yana. Ramdam niya ang mga matang nakatingin, mga mata ng mga taong kilala si Daniel at kilala rin ang kanyang pamilya. Sa bawat hakbang niya sa pasilyo ng ospital, naririnig niya ang mga bulungan. Siya ba iyon? Siya yung sinasabi nilang kasama ni Doc? Hindi bagay. Napakalayo ng estado nila. Ngunit sa bawat bulong, naroon si Daniel sa kanyang tabi. Hawak ang kanyang kamay. Tila sinasabing wala siyang dapat ikatakot. Habang inaalagaan si Yana ang kanyang ina, dumating ang pagkakataong tuluyang nagharap si Senyora Beatriz at si Yana. Malamig ang mga mata ng ginang, puno ng pagtataka at pagdududa. Ikaw ba si Yana? Marahan, ngunit may bigat ang tanong nito. Tumango si Yana, nahihiya at kinakabahan. Gusto ko lang po sanang sabihin na wala akong intensyon na sirain ang pangalan ng anak niyo. Ang tanging hangad ko lang ay ang gumaling ang nanay ko at ang maging payapa ang pamilya ko. Sa sagot niyang iyon, nakita ni Senyora Beatriz ang kababaang loob ng dalaga. Hindi man siya kaagad na kumbinsi, nagsimulang mabuo ang maliip na pag-aalinlangan sa kanyang isip kung tama ba ang kanyang mga paghusga. Sa mga sumunod na araw, habang nagpapatuloy ang gamutan, hindi na naitago ni Daniel ang kanyang damdamin. Lantaran na niyang ipinapakita sa lahat ang kanyang malasakit kay Yana. Hindi na siya alintana kung may mapanirang salita pa mula sa iba. Ang mahalaga sa kanya, ipakita na ang pagmamahala nila ay totoo at hindi basta mapapawi ng tsismis o panghuhusga. At sa kabila ng lahat ng takot at hadlang, naramdaman ni Yana na unti-unti siyang natutong lumaban. Dahil sa paninindigan ni Daniel, nakikita niyang may puwang ang kanilang pagmamahalan kahit sa gitna ng isang lipunang puno ng pamantayan. Ang dating takot na mawalan ng muka at mawasak ang sarili ay napalitan ng pag-asa na marahil ang tunay na pag-ibig ay may kapangyarihang lumaban sa kahit anong balakid. Ngunit alam nilang mas mabibigat pang pagsubok ang darating.
sapagkat kung ang pamilya at lipunan ang haharapin, kailangan nilang maging handa, hindi lamang para sa sarili nila kundi para sa kinabukasang magkasama nilang pinapangarap. Matapos ang ilang linggo sa Maynila, tuluyang bumuti ang kalagayan ng ina ni Yana dahil sa gamutan at tulong ni Daniel. Sa bawat araw na lumilipas, lalo pang lumalalim ang relasyon ng dalawa. Ngunit kasabay nito ay dumarami rin ang mga pagsubok na kailangang harapin. Hindi lang tsismis ang naging problema nila kundi pati ang mismong pamilya ni Daniel na hindi matanggap na isang simpleng probinsyana ang babaeng nagbibigay ng kulay sa buhay ng kanilang anak. Isang gabi matapos makumpleto ang isang serye ng tests ng ina ni Yana, inimbitahan ni Daniel si Yana na maghapunan sa isang tahimik na restoran sa lungsod. Doon, sa pagitan ng mga ilaw na malamlam at musika sa paligid, nagsalita siya ng masinsinan. Yana, kailangan mong malaman na hindi lahat ay natutuwa sa atin, lalo na ang pamilya ko. Pero kahit ano pa ang sabihin nila, hindi ko hahayaang mawala ka ulit sa buhay ko. Hindi nakapagsalita agad si Yana. Alam niyang totoo ang mga sinabi ni Daniel. Mula nang dumating sila sa Maynila, ramdam niya ang malamig na pagtanggap ng ilan. Ngunit kasabay ng takot ay ang unti-unting pagkumbinsi sa sarili na may saysay ang kanilang pinagdadaanan. Kinabukasan, habang nasa ospital, isang pangyayari ang nagpatunay sa kanilang kinatatakutan. Habang abala si Yana sa pagbabantay sa kanyang ina, dumating si Senyora Beatriz kasama ang ilang kaibigan mula sa mataas na lipunan. Halatang hindi ito natuwa nang makita ang dalaga. Ikaw na naman, malamig na sambit ng ginang. Kung hindi dahil sa anak ko, hindi ka naman makakatuntong dito. Namutla si Yana sa hiya, ngunit bago pa siya makasagot, dumating si Daniel at agad na pumagitna. Inay, tama na po. Hindi siya ang dapat niyong sumbatan. Ako ang may desisyon kung sino ang pipiliin ko. Nabigla ang lahat sa tapang ng sagot ni Daniel. Ang ilan sa mga kaibigan ng kanyang ina ay napatingin at nagbulungan. Hindi makapaniwala na ipagtatanggol niya ang isang babaeng mula sa simpleng pamilya. Sa gabing iyon, nag-usap sila ni Yana habang magkasamang nakaupo sa waiting area ng ospital. Halatang balisa ang dalaga. Daniel, baka lalo ka lang masaktan kapag ipinagpatuloy natin ito. Ang pamilya mo, ang mga taong nakapaligid sa iyo, lahat sila tutol. Hindi ko kayang makita kang nahihirapan dahil sa akin. Ngunit seryoso ang sagot ng doktor. Hindi mo ba nakikita, Yana? Ikaw ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Hindi ako nahihirapan dahil kasama kita, bagkus nagiging mas matatag ako. Samantala, kumalat pa sa ospital ang mga usap-usapan. May mga kasamahan si Daniel na tahasang nagtanong kung bakit siya pumipili ng babaeng malayo sa kanyang estado. Ngunit sa bawat pagkakataong iyon, malinaw at matibay ang kanyang sagot. Wala silang karapatang pakialaman ang kanyang personal na buhay. Sa kabila nito, ramdam niyang napapagod din si Yana kahit hindi niya lantaran sinasabi. Alam ni Daniel na pilit nitong kinukubli ang bigat ng mga panghuhusga na natatanggap. Dumating ang isang hapon na nakatanggap ng tawag si Yana mula sa kanyang pinsan sa probinsya. Naiyak siya matapos marinig ang tinig sa kabilang linya. "Kumusta kayo riyan?" tanong ng pinsan. Napabuntong hininga si Yana bago sumagot. "Mabuti naman, pero hindi madali." Ang daming humuhusga sa akin, lalo na't kasama ko si Daniel. Napatigil siya at maya-maya nadugtungan pa ng pinsan. "Kung alam mong tama ang nararamdaman mo, huwag kang bibitaw. Hindi araw-araw may taong handang ipaglaban ka." Ang mga salitan iyon ang nagbigay ng lakas kay Yana, tupang patuloy na lumaban. Makalipas ang ilang araw, dumating ang pagkakataong lalo pang hinamon ang kanilang relasyon. Inimbitahan si Daniel sa isang malaking pagtitipon ng kanilang pamilya. At doon niya dinala si Yana. Alam niyang magiging mahirap ang sitwasyon, ngunit gusto niyang ipakita sa lahat na hindi siya nahihiya sa babae na mahal niya. Pagdating nila sa lugar, ramdam agad ni Yana ang mga matang nakatingin sa kanya mula ulo hanggang paa. May mga pabulong na komento, may mga ngiting sarkastiko at may ilan ding lantaran ang hindi pag-imik. Sa gitna ng hapunan, nagsalita ang isa sa mga tiyahin ni Daniel.
Daniel, hindi mo ba naisip kung anong magiging epekto nito sa pangalan ng pamilya natin? Ang mga kasosyo ng negosyo, ang mga kakilala natin, lahat sila magtataka. Mariinong sagot ni Daniel, kung iyon lang ang ikinababahala ninyo, hindi mahalaga iyon sa akin. Ang mahalaga, masaya ako sa piling ni Yana. Natahimik ang besa. Si Senyora Beatriz, bagamat hindi pa rin kumbinsido, ay hindi na muling nagsalita. Ngunit ramdam ni Yana ang bigat ng sitwasyon. Pag-uwi nila, halos mapaluha si Yana sa harap ni Daniel. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin ito. Pero salamat dahil ipinakita mo sa kanila na hindi mo ako ikinahihiya. Hinawakan ni Daniel ang kanyang mga kamay at tumitig sa kanya. Yana, hindi ito tungkol sa kung hanggang kailan. Ito ay tungkol sa kung gaano tayo katatag na lumaban. At hanggat magkasama tayo, kakayanin natin. Sa gabing iyon, natulog si Yana ng may halong takot at pag-asa. Takot dahil alam niyang marami pang laban ang naghihintay. Ngunit may pag-asa dahil sa bawat salitang binitiwan ni Daniel, mas lalo niyang nararamdaman na may puwang ang kanilang pagmamahalan. Sa unang pagkakataon, hindi na lang siya nag-iisa sa laban. May kasama na siyang handang humarap sa lahat ng unos, kahit gaano pa kabigat. Lumipas ang mga araw matapos ang hapunan kung saan ipinakilala ni Daniel si Yana sa kanyang pamilya. Bagamat ipinakita niya ang buong tapang na ipaglaban ang babae, alam nilang pareho na hindi iyon nangangahulugang natanggap na sila ng lahat. Ang mga buluman, mapanuring tingin at malamig na pakikitungo ay patuloy na nakapaligid sa kanila. Lalo itong naging mabigat kay Yana dahil sanay siyang mamuhay ng tahimik, malayo sa mga mata ng lipunan. Isang umaga, habang binabantayan niya ang kanyang ina sa ospital, narinig mismo ni Yana ang dalawang babae na nag-uusap sa labas ng kwarto. Ayan na yung babaeng probinsyana. Hindi ko alam kung anong nakita ni Doc sa kanya. Siguro may iba siyang kailangan, pero kung tutuusin, hindi bagay. Mapapaiyalang si Doc sa pamilya at sa mga kakilala. Para bang sinaksak ang puso ni Yana sa bawat salitang iyon. Pilit niyang pinatatag ang sarili. Ngunit sa loob-loob niya ay muling bumabalik ang takot at alinlangan na dati pa niyang pinapasan. Kinagabihan, kinausap niya si Daniel. Tahimik silang naglakad sa hardin ng ospital at doon niya inilahad ang lahat ng kanyang nararamdaman. Daniel, baka tama sila. Baka hindi talaga ako bagay sa mundo mo. Bawat araw na lumilipas, parang mas lalo kang pinipilit ng lipunan na pumili ng iba. Ayokong maging dahilan ng pagkasira ng pangalan mo. Mariing sumagot si Daniel. Yana, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Hindi ko iniisip ang pangalan. Hindi ko iniisip ang sasabihin ng iba. Ang iniisip ko lang ay kung paano kita makakasama sa bawat araw ng buhay ko. Ngunit kahit gaano katatag ang tinig ni Daniel, hindi pa rin mapawi ang pangamba ni Yana. Patuloy ang ganitong sitwasyon hanggang sa dumating ang araw na kailangang bumalik si Yana sa probinsya upang ihatid ang kanyang ina matapos ang gamutan. Ninais niyang samahan siya ni Daniel, ngunit hindi ito makaalis dahil sa trabaho. Sa isang banda, nakahinga ng kaunti si Yana dahil sa pagbabalik sa kanilang lugar. Muling mararanasan niya ang pagiging malayo sa mata ng mga mapanghusgang tao. Ngunit hindi rin iyon ganap na ginhawa dahil dala pa rin niya ang mabigat na katanungan sa puso. Dapat ba niyang ituloy ang pagmamahalan nila ni Daniel? Sa probinsya, bumalik si Yana sa dati niyang gawi. Nagtitinda sa palengke, tumutulong sa pamilya, at nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Ngunit hindi na iyon ang parehong buhay na iniwan niya. Sapagkat sa bawat oras na mag-isa siya, iniisip niya ang mga mata ni Daniel, ang mga salita nitong puno ng paninindigan at ang mga alaalang hindi niya basta makakalimutan. Kahit pilitin niyang maging abala, hindi may kakaila na siya'y unti-unting natutong mangulila sa doktor na nagbigay ng kakaibang halaga sa kanya. Samantala, si Daniel sa Maynila ay lalo namang naging abala sa trabaho.
Ngunit kahit gaano siya kadedikado sa kanyang propesyon, ramdam ng mga kasamahan niya na may mabigat siyang dinadala. Madalas siyang tahimik at kung minsan ay napapatingin sa malayo na para bang may hinahanap. Isang kaibigan niyang doktor ang nagtanong, "Daniel, ayos ka lang ba? Parang wala ka sa sarili nitong mga nakaraang linggo." Napabuntong hininga siya at sumagot, "Mahirap kapag ang taong mahal mo ay pinipilit lumayo dahil sa takot sa mga sasabihin ng iba." Hindi na siya muling nag-elaborate, ngunit malinaw sa lahat na si Yana ang dahilan ng kanyang lungkot. Lumipas ang ilang linggo at muling nag-cruise ang kanilang mga landas. Biglang tinawagan si Yana ng isang kakilala mula sa ospital sa Maynila. Ayon dito, si Daniel ay nagkasakit dahil sa sobrang trabaho at halos hindi na nagpahinga. Sa una ay nag-atubili siyang bumalik, ngunit nanaig ang pag-alala. Agad siyang nagbiyahe pabalik sa lungsod. Pagdating niya sa ospital, nakita niya si Daniel na nakahiga sa kama. Maputla, ngunit pilit pa ring ngumiti nang makita siya. "Alam kong babalik ka," mahinang wika ni Daniel. Hindi na napigilan ni Yana ang luha. Daniel, bakit mo pinapabayaan ang sarili mo? Hindi ko kayang makita kang ganito. Sa mga sumunod na araw, siya mismo ang nagbantay kay Daniel. Sa bawat paglalagay niya ng kumot, sa bawat pagsubo ng pagkain, naramdaman nilang parang nagbalik sila sa dati. Isang dalaga at isang doktor na kahit magkaibang mundo ay pinaglapit ng tadhana. Doon muling nagkaroon ng lakas ng loob si Yana. Habang pinagmamasdan ang mahimbing na pantulog ni Daniel, pabulong niyang sinabi, "Hindi na kita iiwan. Kahit anong sabihin nila, kahit gaano kahirap, pipiliin kitang mahalin." Nang gumaling si Daniel, nagpasya silang harapin ang lahat ng magkasama. Hindi na sila magpapadala sa bulong ng lipunan. Nagdesisyon si Daniel na iharap si Yana hindi lamang sa kanyang pamilya kundi sa buong lipunang kinabibilangan niya. Alam nilang mahirap, ngunit alam din nilang mas mahalaga ang paninindigan kaysa sa takot. Para sa kanila, sapat na ang katotohanan na ang pag-ibig na pinili nila ay totoo at iyon ang kanilang magiging sandata laban sa lahat ng hadlang. At mula sa araw na iyon, hindi na nila tinakasan ang mga mapanuring mata. Bagkus, hinayaan nilang makita ng lahat na sila ay magkasama, magkahawak kamay at handang lumaban sa mundo. Muling gumalik ang lakas ni Daniel matapos ang ilang araw ng gamutan at pahinga. Sa tabi niya, walang sawang nagbantay si Yana. Sa bawat gabing dumadaan, mas lalo niyang naramdaman na hindi na niya kayang mawala ang doktor na minsang tinangka niyang iwasan. Ngunit kasabay ng pagbabalik ng kalusugan ni Daniel ay ang pagbabalik din ng mga pagsubok. Hindi pa rin natatapos ang mga bulong at pagtutol, lalo na mula sa pamilya ng binata. Isang gabi, ipinatawag si Daniel ng kanyang ina. Sa loob ng malaki nilang bahay, humarap siya kay Senyora Beatriz. Nakasalubong niya ang malamig na tingin ng ginang. "Daniel," wika nito, "ilang beses ko bang kailangang ulitin, hindi siya ang para sa iyo. Sa mundong ginagalawan natin, hindi sapat ang simpleng puso. Kailangan mong isipin ang pangalan ng pamilya, ang reputasyon na pinaghirapan ng iyong ama." Mariin ang tugon ni Daniel, "Inay, hindi ko hiningi ang yaman at pangalan na ito, pero hindi ko isusuko ang taong nagbigay sa akin ng dahilan para magmahal muli." Napailing si Senyora Beatriz, halatang hindi pa rin matanggap ang kanyang naririnig. "Mahirap kang kumbinsihin, pero tandaan mo anak, darating ang araw na mapapahiya ka dahil sa pinili mong babaeng iyon." Samantala, si Yana ay nanatiling tahimik lamang, kahit nakikian niya ang pagsusumikap ni Daniel na ipaglaban siya. Ramdam niya rin ang bigat ng responsibilidad na nakaatang dito. Hindi niya maiwasang mag-isip na baka tama ang ina ni Daniel. Hindi ba't mas magiging magaan para sa lahat kung siya mismo ang aatras? Ngunit sa tuwing nakikita niya ang mga mata ng doktor, puno ng paninindigan at pagmamahal, bumabalik ang lakas ng kanyang loob. Isang araw habang nasa ospital si Daniel, dumating ang isang kasamahan niyang doktor at diretsahang nagtanong, "Daniel, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Hindi biro ang ipinaglalaban mo. Maaari kang mawalan ng tiwala mula sa mga kasosyo ng pamilya mo. Maaaring bumagsak ang pangalan ninyo." Tahimik lang siyang ngumiti at sumagot, "Kung ang pangalan at negosyo lang ang iniisip nila, hindi iyon mahalaga.
Ang mahalaga, may kasama akong tunay na nagmamahal. Ang sagot niyang iyon ay ikinagulat ng kanyang kasamahan. Ngunit para kay Daniel, yon ang pinakamalinaw na katotohanang hindi niya itatago. Hindi nagtagal, nakarating ang balitang iyon sa mas maraming tao. Lalong lumakas ang mga bulong-bulungan. Ang ilan, nagtataka kung anong nakita ni Daniel kay Yana. Ang iba na may humahanga sa tapang ng doktor na hindi alintana ang sasabihin ng lipunan. Ngunit para kay Yana, mas lalong dumoble ang bigat. Sa bawat paglabas niya, pakiramdam niya'y sinusundan siya ng mga matang puno ng panghuhusga. Minsan ay naabutan siyang nag-iisa sa labas ng ospital, nakayuko at halos maluha. Doon siya nilapitan ni Daniel. Yana, hag mong hayaang lamunin ka ng mga salita nila. Haggang matakot, hindi ka nag-iisa. Ngunit dumating ang isang pangyayari na lalong nagpatibay sa kanilang damdamin. Isang gabi, biglang lumala ang sakit ng ina ni Yana. Kinailangan itong dalhin muli sa emergency room. Halos mawalan ng pag-asa ang pamilya ni Yana, ngunit si Daniel mismo ang tumutok sa operasyon. Halos buong magdamag siyang nagbantay sa loob ng operating room hanggang sa matapos ang lahat. Sa wakas, naging matagumpay ang operasyon at ligtas ang kanyang ina. Paglabas ni Daniel, halos mapaluhod si Yana sa sobrang pasasalamat. Daniel, wala akong maisusukli sa lahat ng ginagawa mo para sa amin. Kung wala ka, baka matagal ko nang nawala ang nanay ko. Hinawakan ni Daniel ang kanyang kamay at tumingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Hindi mo kailangang magpasalamat. Ang mahalaga, kasama mo pa siya. At Yana, gusto kong malaman mo, hindi lang ito tungkol sa pagtulong. Matagal ko nang nararamdaman, mahal kita. Nabigla si Yana sa mga salitang iyon. Hindi niya alam kung paano sasagot. Matagal siyang tahimik. Pinipilit unawain ang damdaming matagal na rin niyang pilit itinatanggi. Hanggang sa tuluyan ng tumulo ang kanyang luha. Daniel, natatakot ako. Natatakot akong hindi ka nila matanggap. Natatakot akong sa huli, ako rin ang sisihin. Pero kung totoo ang sinasabi mo, kung handa kang ipaglaban ito, hindi na ako tatakbo. Aaminin ko rin, mahal na rin kita. Doon tuluyang nabuo ang kanilang pagmamahalan. Hindi na lamang ito simpleng malasakit ng doktor sa kanyang pasyente, kundi isang pag-ibig na hinubog ng mga pagsubok at sakripisyo. Ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti at saya, alam nilang hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Mas malalaki pang laban ang kakaharapin nila, lalo na't hindi pa rin lubusang natatanggap ni Senyora Beatriz at ng lipunang ginagalawan ni Daniel ang kanilang relasyon. Gayunpaman, sa mga oras na iyon, sapat na ang katotohanan na pinili nila ang isa't isa. Sa gitna ng panghuhusga at pagdududa, natutunan nilang yakapin ang isang pagmamahalan na totoo at wagas. At para kay Yana, iyon ang unang beses na naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. Sapagkat sa tabi niya ay may isang lalaking handang sumukom sa lahat ng laban alang-alang sa kanya. Matapos aminin ni Daniel at Yana ang kanilang nararamdaman, mas naging malinaw sa kanila na kailangang ipaglaban ang kanilang pagmamahalan. Ngunit kasabay ng tamis ng kanilang pag-ibig ay ang panibagong hamon na dumating. Ang balitang sila ay may relasyon ay tuluyang kumalat, hindi lamang sa ospital kundi maging sa lipunang ginagalawan ng pamilya Ferrer. Sa bawat pagtitipon, laging may bulungan tungkol sa bilyonaryong doktor na napaibig ng isang simpleng probinsyana. Ang iba ay nagtataka, ang iba na may lantaran ang tang-ouyam. Isang araw, habang nasa ospital si Daniel, isang tasosyo ng kanilang pamilya sa negosyo ang dumalaw. Hindi nito pinalampas ang pagkakataong kausapin siya ng pribado. Daniel, sabi ng lalaki, kung gusto mong manatiling matatag ang pangalan ng pamilya ninyo, kailangan mong pag-isipang mabuti ang ginagawa mo. Ang relasyon mo sa babaeng iyan ay hindi makakatulong sa reputasyon mo. Hindi nagpadaig si Daniel. Sa halip ay diretsahan niyang sinabi, kung iyon ang ikasisira ng pangalan, hayaan na. Mas pipiliin ko ang taong nagpapaligaya sa akin kaysa sa mundong puno ng pagpapanggap. Ngunit sa likod ng kanyang katapangan, ramdam pa rin niya ang bigat ng sitwasyon, lalo nang muling makaharap ang kanyang ina. Sa pagkakataong iyon, hindi na pabulong ang salita ni Senyora Beatriz.
Sa harap mismo ni Yana ay binitiwan niya ang kanyang mariing pagtutol. Anak, hanggang kailan mo pa ipipilit ito? Hindi ka ba naiilang na makita kung anong sinasabi ng mga tao? Daniel, hindi mo naiisip ang kahihiyan. Namutla si Yana, halos hindi makapagsalita. Ngunit bago pa siya makalubog sa hiya, mabilis na tumugon si Daniel. Inay, ang kahihiyan ay hindi nakukuha sa pagmamahal. Ang kahihiyan ay nasa taong hindi marunong umunawa at tanggapin ang totoo. Pagkauwi nila mula sa tensyong iyon, napaupo si Yana sa gilid ng kama at tuluyan nang napaiyak. Nilapitan siya ni Daniel at marahang tinanong, "Bakit ka umiiyak? Hindi ba't sinabi mo na handa kang lumaban?" Sa pagitan ng hikbi, nagsalita si Yana, "Daniel, hindi ko kaya kapag ikaw ang nahihirapan dahil sa akin. Parang araw-araw, ikaw ang pinapasan ng lahat ng galit at pangungutya." Hinawakan ni Daniel ang kanyang muka at pinunasan ang luha. "Yana, kung sa tingin mo pabigat ka, nagkakamali ka. Ikaw ang nagbibigay ng lakas sa akin, hindi ako susuko." Lumipas ang ilang linggo at patuloy na dumaranas ng panghihina ang ina ni Yana. Kinailangan nitong bumalik muli sa ospital para sa regular na gamutan. Sa panahong iyon, muling napatunayan ng pamilya ng dalaga kung gaano kaseryoso si Daniel. Hindi lamang siya abala sa trabaho bilang doktor, kundi abala rin sa pagtulong sa kanila. Hindi siya nagkulang ng atensyon at lagi niyang sinisigurado na maayos ang lahat ng kailangan ng pamilya. Dahil dito, unti-unting lumambot ang loob ng mga kapatid ni Yana. Nakita nila na hindi simpleng pagkahumaling lamang ang mayroon si Daniel sa kanilang ate, kundi isang pagmamahalan na may kasamang malasakit at paninindigan. Ngunit hindi nagtagal, muling sumubok ang tadhana. Isang gabi, habang magkasama sina Yana at Daniel, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang kaibigan. "Yana, maging maingat ka. May mga tao sa ospital na nagsasabing ginagamit mo si Daniel para makaangat. Baka masira ang pangalan niya dahil sa iyo." Nanlamig si Yana habang binabasa ang mensahe. Kahit pa alam niyang walang katotohanan iyon, hindi niya maiwasang mangamba. Kinabukasan, kinausap niya si Daniel at sinabing baka oras na para siya ay bumalik na lamang sa probinsya at huwag nang magpakita. Ngunit mariin ang sagot ni Daniel. "Kung aalis ka ulit, Yana, para mo na ring sinabi na talo tayo. Huwag kang bibitaw. Kung kailangan, ako mismo ang haharap sa lahat ng naninira sa iyo." Dumating ang araw ng isa na namang malaking pagtitipon ng pamilya Ferrer. Laking gulat ni Yana nang imbitahan siya ni Daniel na sumama. "Daniel, sigurado ka ba? Hindi ba't mas lalo lang akong magiging dahilan para pantawanan ka?" Tanong ni Yana. "Kung hindi ka nila kayang tanggapin, problema nila iyon, hindi atin. Ang mahalaga, magkasama tayo." Matatag na tugon ng doktor. Sa gabing iyon, humarap silang dalawa sa isang marangyang pagtitipon. Tulad ng inaasahan, marami ang nagbulungan nang makita silang magkasama. Ngunit hindi ito ininda ni Daniel. Lantaran niyang ipinakilala si Yana bilang babaeng pinakamahalaga sa kanya. Halos hindi makapaniwala ang iba, ngunit malinaw na hindi siya natitinag sa kanyang desisyon. Sa tabi niya, si Yana ay nanginginig, ngunit pinipilit ang sarili na tumayo ng matatag. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang bigat ng panghuhusga, ngunit kasabay nito ay naroon din ang init ng pagmamahal ni Daniel na nagbigay sa kanya ng lakas. At sa harap ng mga taong sanay humusga, ipinakita nilang hindi sila matitinag. Ang gabing iyon ang naging simula ng mas matinding laban, isang laban na hindi lang para sa kanilang relasyon, kundi para rin sa paninindigan na ang tunay na pag-ibig ay walang kinikilalang estado. Ngunit alam nilang hindi pa iyon ang katapusan. Sa kabila ng paninindigan nila, mas mabibigat pang pagsubok ng darating na susubok sa hangganan ng kanilang tapang at pagmamahalan. Matapos ang gabing ipinakilala ni Daniel, si Yana sa harap ng kanyang pamilya at mga kasosyo, lalo pang naging malinaw sa kanilang dalawa na hindi biro ang kanilang pinasok. Oo, ipinakita ni Daniel ang kanyang paninindigan. Ngunit kasabay nito
ay dumami rin ang mga mata at bibig na nakatingin sa kanila. Sa mga sumunod na araw, hindi na mabilang ang mga balitang lumabas sa social media at mga kolumnang pahayagan tungkol sa doktor na bilyonaryo na napaibig daw ng isang probinsyana. Ang ilan ay nagbigay ng papuri sa tapang ni Daniel, ngunit mas marami ang pumatikos. Si Yana, bagamat tahimik at sanay sa simpleng buhay, ay hindi na makapagtago ng bigat sa kanyang dibdib. Sa tuwing lalabas siya para bumili ng damit, may mga taong biglang magtuturo at magbubulungan. May iba pang lantaran ang panlilibak. Ayan yung babaeng sinasabi nilang ginagamit ang doktor, ang kapal ng muka. Sa bawat salitang iyon, para bang unti-unting nadudurog ang kanyang puso. Ngunit sa tuwing uuwi siya at makikita si Daniel, muling bumabalik ang kanyang lakas dahil ramdam niyang totoo ang pagmamahal ng pinata. Isang gabi, habang magkasamang nakaupo sa balkonahe ng bahay ni Daniel, nagsalita si Yana. Daniel, hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin. Saan man ako pumunta, para bang dala ko ang lahat ng panghuhusga ng mundo. Hindi ba't mas magiging madali kung pipili ka ng babaeng tatanggapin ng lahat? Napalingon si Daniel sa kanya, seryoso ang mukha. Yana, mas madali nga siguro iyon. Pero magiging masaya ba ako kung hindi ikaw ang kasama ko? Ang totoo, Yana, mas pipiliin kong mahirapan kasama ka kaysa mabuhay ng mag-isa kahit tanggapin pa ako ng buong mundo. Ngunit hindi lang lipunan ang naging problema nila. Sa loob mismo ng pamilya Ferrer, muling tumindi ang pagtutol. Minsan, dumating ang pinsan ni Daniel na si Marco, isang negosyanteng matagal ng kasosyo ng kanilang pamilya. Sa harap mismo ni na Daniel at Yana ay lantaran niyang sinabi, "Daniel, dapat alam mong ang bawat kilos mo ay may epekto sa negosyo ng pamilya natin. Hindi lang pangalan ang nasisira dito." Ang daming nagtataka kung bakit isang babaeng walang maibibigay sa iyo ang pinili mo. Kung hindi mo ititigil ito, baka pati ang kinabukasan ng mga kumpanya ninyo ay madamay. Hindi nagpatalo si Daniel. Mariin niyang sagot, "Kung mawawasak ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya namin dahil lang sa pag-ibig ko kay Yana, hayaan mong mangyari. Mas mahalaga sa akin ang taong mahal ko kaysa sa mga bagay na wala na ng saysay kung wala ang tamang kasama sa buhay." Naiyak si Yana matapos marinig ang lahat. Nakita niya ang bigat na pinapasan ni Daniel at lalo siyang nahirapang makita itong ipinaglalaban siya laban sa sarili nitong pamilya. Kinagabihan, kinausap niya si Daniel habang nakahiga sila sa sala. "Daniel, ayoko maging dahilan ng pagkawasak ng lahat ng pinaghirapan ninyo. Hindi ko alam kung tama pa bang ipagpatuloy natin ito." Ngunit mahigpit ang pagkakahawak ni Daniel sa kanyang kamay. "Yana, wala kang sisirain. Ikaw ang nagbibigay ng dahilan para mas maging totoo ang lahat ng ginagawa ko. Kung iiwan mo ako ngayon, doon lang talaga ako mawawasak." Samantala, unti-unti ring nagsimulang makita ng ibang tao ang kabutihan ni Yana. Sa kabila ng lahat ng panghuhusga, patuloy siyang nag-aruga sa kanyang ina, tumutulong sa kanyang mga kapatid at hindi kailanman nagpakitang naghahangad ng yaman o impluwensya mula sa pamilya ni Daniel. Ang ilan sa mga kasamahan ni Daniel sa ospital ay napansin na rin ito. Isang nurse ang minsang nagsabi kay Yana, "Alam mo, noong una akala namin talagang ginagamit mo lang si Doc. Pero ngayon, nakikita naming totoo ka. Hindi ka lumalapit sa kanya para sa pera, kundi para sa pagmamahal." Sa simpleng papuring iyon, nakaramdam si Yana ng munting ginhawa. Ngunit sa kabila ng unti-unting pagtanggap ng ilan, nanatiling matigas ang puso ni Senyora Beatriz. Hindi niya matanggap na ang babaeng hindi kabilang sa kanilang antas ang siyang pipiliin ng kanyang anak. Kaya't isang gabi, kinausap niya si Yana ng mag-isa. "Yana, gusto mo bang maging dahilan ng pagbagsak ng anak ko? Kung mahal mo talaga siya, dapat marunong kang umatras. Hindi lahat ng pagmamahal ay kailangang ipaglaban." Natigilan si Yana. Sa unang pagkakataon, ramdam niyang tinitingnan siya ng ina ni Daniel, hindi lang bilang kaaway, kundi bilang isang tao na maaaring magpabagsak o magpataas sa kinabukasan ng kanyang anak. Pag-uwi niya ng gabing iyon, hindi mapakali si Yana. Paulit-ulit niyang iniisip ang mga salita ni Senyora Beatriz.
Mahal niya si Daniel, oo. Ngunit kung ang kapalit ng pagmamahal nila ay ang pagkasira ng lahat ng pinaghirapan ng pamilya nito, handa ba siyang tanggapin iyon? Kinabukasan, habang naglalakad sila ni Daniel, bigla siyang tumigil at nagsabi, "Daniel, kung dumating ang araw na ako mismo ang maging dahilan ng pagbagsak ng lahat ng meron ka, pipiliin mo pa rin ba ako?" Walang alinlangan ang sagot ni Daniel. "Oo, Yana, kahit saan pa humantong ang lahat, ikaw ang pipiliin ko, wala nang iba." At sa mga salitang iyon, muling nabuo ang tibay ng loob ni Yana. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Sa harap nila, mas mabibigat pang pagsubok ang kailangang lampasan. Sa ngayon, sapat na ang paniniwala na kahit ilang unos pa ang dumating, ang kanilang pagmamahalan ay mas matatag kaysa sa anumang hadlang na dulot ng pamilya, lipunan at reputasyon. Sa gabing iyon, nang maghawak sila ng kamay at naglakad ng magkasabay, ramdam nila na sila ay tunay na handang harapin ang lahat ng darating. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na pinagdaanan ni Daniel at Yana, nanatiling matatag ang kanilang pag-ibig. Ngunit hindi pa rin natapos ang mga hamon. Isang araw tumawag ang isang malapit na kaibigan ni Daniel na abogado. May mga negosyanteng matagal ng kaalyado ng pamilya Ferrer na nagbabalak umatras sa mga kasunduan dahil sa kumakalat na issue tungkol sa relasyon ng doktor sa isang simpleng probinsyana. Ang iba ay nagsasabing nakakaapekto na ito sa kanilang tiwala at kung hindi magbabago ang sitwasyon ay baka tuluyan na nilang putulin ang koneksyon. Nang marinig ito ni Yana, halos hindi siya nakapagsalita. Gabi-gabi siyang hindi makatulog sa kakaisip. Alam niyang totoo ang sinabi ni Senyora Beatriz noon, na darating ang araw na siya ang magiging dahilan ng mga pag-aatubili ng mga tao sa paligid ni Daniel. Hindi niya mapigilang tanungin ang sarili. Kung mahal ko siya, dapat ba akong lumayo para hindi siya masira? Ngunit sa kabilang banda, naroon ang katotohanan na si Daniel mismo ang paulit-ulit na nagsabi na hindi siya kailanmang susuko. Isang gabi, kinausap siya ni Daniel. Magkahawak ang kanilang kamay habang nakaupo sa maliit na hardin ng ospital. Yana, alam kong naririnig mo rin ang lahat ng usap-usapan. Alam kong mabigat para sa'yo. Pero sana maniwala ka. Hindi ito ang unang beses na sinusubok ako. Ang totoo, mas madali para sa akin ang kaharapin ang lahat ng ito kung kasama kita. Hindi ko tayang mag-isa. Halos maluha si Yana sa mga salita ni Daniel. Pero Daniel, mahina niya ang sagot. Paano kung sa huli, ang pamilya mo mismo ang mandesisyon na itakwil ka dahil sa akin? Mariin ang tugon ng binata. Po iyon ang magiging kapalit. Tatanggapin ko. Ang mahalaga, hindi kita bibitawan. Makalipas ang ilang araw, dumating ang isang pagkakataon na lalong nagpatindi ng kanilang laban. Inimbitahan si Daniel na magsalita sa isang malaking pagtitipon ng mga kilalang doktor at negosyante. Alam niyang doon ay muling pag-uusapan ang tungkol sa kanyang relasyon kay Yana. Sa araw ng pag-itipon, kasama niya ang dalaga. Habang papasok sila sa malaki at marangyang bulwagan, ramdam ni Yana ang mabibigat na tingin ng mga tao. Ang ilan ay ngumiti ng peke, ang iba na may lantaran ang panlilibak. Ngunit sa tabi niya, mahigpit ang pagkakahawak ni Daniel sa kanyang kamay na para bang sinasabing hindi siya nag-iisa. Sa gitna ng pagtitipon, matapos magsalita ang iba pang mga kilalang personalidad, tumayo si Daniel upang magbigay ng mensahe. Dati-rati, puro tungkol sa medisina at propesyon ang kanyang mga sinasabi. Ngunit ngayong gabi, nagpasya siyang magsalita ng higit pa. Alam kong marami ang nagtataka at nagtatanong kung bakit ako nakikipagrelasyon sa isang babaeng malayo sa mundong aking kinabibilangan. Ang iba'y nagsasabing sisirain niya ang pangalan ko, na hindi siya karapat-dapat sa aking tabi. Ngunit para sa akin, ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa yaman o sa pangalan. Nakikita ko ang halaga ni Yana dahil sa kanyang kabutihan, sa kanyang tapang, at sa pagmamahal niyang walang hinihinging kapalit. Kung dahil dito'y mawalan ako ng mga kasosyo o kaalyado, handa akong tanggapin iyon.
sapagkat ang isang pangalang walang laman ng pagmamahal ay wala ring saysay. Tahimik ang buong bulwagan pagkatapos ng kanyang mga salita. May ilan na hindi makapaniwala sa tapang ni Daniel, ngunit may ilan ding nagsimulang humanga. Para kay Yana, ang mga salitang iyon ay parang tinik na aalis sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, hindi na siya nakaramdam ng hiya, kundi ng matinding pasasalamat at pagmamahal para sa taong handang ipaglaban siya sa harap ng lahat. Kinagabihan, matapos ang pagtitipon, kinausap muli ni Senyora Beatriz si Daniel. Ngunit ngayon, iba ang kanyang tono. Daniel, hindi ko maitatanggi na nagulat ako sa sinabi mo. Maraming taong nakarinig at nagbigay ng respeto. Ngunit hindi ko pa rin alam kung kaya kong tanggapin si Yana bilang bahagi ng ating pamilya. Hindi na nagtalo si Daniel. Sa halip ay payapa niyang sinabi, Inay, hindi ko kayo pinipilit. Ang hinihiling ko lang ay makita ninyo siya kung paano ko siya nakikita. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nakikita ni Yana ang kaunting pagbabago. May mga taong dati puro panghuhusga, ngayon ay natutong ngumiti o kahit bahagyang tumango kapag nakapasalubong siya. Hindi man lahat ay tanggap na siya, ngunit ramdam niyang nagsisimula nang magkaroon ng puwang. At higit sa lahat, nagsimulang mabawasan ang kanyang takot. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamalaking tagumpay ay ang mas matibay nilang pagmamahalan. Sa kabila ng lahat ng intriga, batikos at panghuhusga, natutunan nilang dalawa na ang tunay na halaga ng relasyon ay hindi nakabatay sa sasabihin ng iba, kundi sa paninindigan nilang ipaglaban ang isa't isa. Para kay Yana, iyon ang araw na tuluyan na niyan pinanghawakan ang pangarap na hindi lamang siya pasyente ng isang doktor, kundi minamahal bilang babae na may halaga, dignidad at pusong handang sumabay sa lahat ng laban. Sa mga sandaling iyon, pareho nilang naramdaman na hindi na sila basta sinusubok ng mundo. Sila mismo ay nagsisimula ng bumuo ng kanilang sariling laban. Isang laban na patuloy na magpapatibay sa kanilang pag-ibig at maghahanda sa kanila sa huling hakbang ng kanilang kwento. Matapos ang lahat ng laban na sabay nilang hinarap, dumating ang panahong malinaw na sa puso ni Daniel at Yana na wala nang makatapigil sa kanilang pagmamahalan. Hindi man naging madali ang lahat. Alam nilang mas matimbang ang kanilang damdamin kaysa sa takot at panghuhusga ng lipunan. Ang bawat sakripisyo, bawat luha at bawat desisyon ay naging pundasyon ng mas matibay na relasyon. Sa kabila ng unti-unting pagtanggap ng ilan, nanatiling malamig pa rin ang tingin ni Senyora Beatriz. Ngunit sa puso ni Yana, hindi na iyon naging kasing bigat ng dati, sapagkat alam niyang sa tabi niya ay may taong hindi bumitaw. Isang umaga, habang sabay silang nag-aalmusal sa maliit na bahay na pansamantalang tinitirhan ni Yana, biglang nagsalita si Daniel. Yana, matagal na nating ipinaglalaban ito. Dumaan tayo sa maraming pagsubok. Pero hanggang ngayon, narito pa rin tayo. Sa dami ng pagkakataon na pwede kang bumitaw, pinili mong manatili. Kaya ngayon, gusto kong itanong sa'yo, handa ka na bang sumama sa akin sa buong buhay ko? Sabay inilabas ni Daniel ang isang maliit na kahon na may singsing. Natulala si Yana, hindi makapaniwala sa nakikita. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na kaligayahan. Daniel, mahina ngunit buong puso niyang sagot. Oo, handa ako. Handa akong ipaglaban ito kasama ka. Naging balita agad ang kanilang engagement. Tulad ng inaasahan, hati ang naging reaksyon ng mga tao. May mga natuwa at humanga sa tapang ni Daniel. Ngunit mayroon ding patuloy na bumatikos at nagsabing hindi magtatagal ang kanilang pagsasama. Sa kabila nito, mas lalo lamang pinatunayan ng dalawa na ang kanilang desisyon ay hindi bunga ng kapritso kundi ng tunay na pagmamahal. Sa bawat araw na lumilipas, sabay nilang hinaharap ang mga puna at pamungutya. Ngunit mas sabay din nilang ipinapakita ang kanilang paninindigan. Sa isang malaking pagtitipon ng pamilya Ferrer bago ang kanilang kasal, muling nagharap si Yana at si Senyora Beatriz. Tahimik lamang si Yana,
handang tanggapin kung ano man ang sasabihin ng ina ni Daniel. Ngunit laking gulat niya nang marinig ang mga salitang hindi niya inaasahan. Yana, wika ng ginang. Hindi ko man lubusang naiintindihan ang desisyon ninyong dalawa. Nakikita ko kung paano ka pinili at ipinaglaban ng anak ko. At kung siya'y masaya, wala na akong magagawa kundi tanggapin iyon. Sana lamang alagaan mo siya gaya ng pag-aalaga niya sa'yo. Nanlumo si Yana, hindi dahil sa galit kundi dahil sa ginhawang dulot ng unti-unting pagtanggap. Niyakap niya si Senyora Beatriz at buong kababaang loob ay nagpasalamat. Dumating ang araw ng kanilang kasal. Hindi ito enggrande tulad ng mga kasal na inaasahan ng marami para sa isang Ferrer. Sa halip, pinili nilang gawin itong simple ngunit puno ng kahulugan. Isang simbahan sa probinsya ang kanilang napiling lugar. Dahil gusto ni Daniel na maging bahagi rin ng kasaysayan ng kanilang pagmamahalan ang lugar na pinagmulan ni Yana. Nagsidalo ang pamilya ni Yana, mga kapitbahay at ilang malalapit na kaibigan. Naroon din ang pamilya ni Daniel, kasama si Senyora Beatriz na sa wakas ay nakaniti, bagamat may halong bigat pa rin sa puso. Habang naglalakad si Yana sa gitna ng aisle, suot ang isang simpleng puting bestida. Ramdam niya ang halong kaba at tuwa. Sa unahan, nandoon si Daniel, nakatingin sa kanya ng may ngiti at determinasyon. Sa mga mata nito, nakikita niya ang lahat ng ipinaglaban nila, ang bawat sakit, bawat luha at bawat paninindigan. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, para bang nawala ang lahat ng tao sa paligid at tanging sila lamang ang naruroon. Sa gitna ng seremonya, habang binibigkas ang kanilang mga panata, hindi napigilan ni Yana ang maluha. Daniel, sabi niya, sa dami ng pinagdaanan natin, natutunan kong ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusutat sa estado, sa pangalan o sa yaman. Natutunan kong ang pagmamahal ay tungkol sa pagpili araw-araw na manatili at lumaban. Pinipili kitang mahalin ngayon, bukas at sa lahat ng darating na araw. Ngumiti si Daniel at tumugon, Yana, pinili na kita noon at pipiliin pa rin kita sa lahat ng butas na darating. Sa harap ng lahat ng tao at sa harap ng Diyos, ipinapangako kong ikaw ang magiging kasama ko. Sa hirap at ginhawa, sa saya at lungkot, sa lahat ng laban ng buhay. Nagpalakpakan ng lahat matapos ang kanilang mga panata. Sa sandaling iyon, natapos ang lahat ng panghuhusga at tsismis. Hindi man lubusang nawala ang mapanghusgang lipunan, sapat na ang kanilang paninindigan na hindi na sila kayang paghiwalayin ng kahit anong hadlang. Sa halip, ang kanilang pag-ibig ay nagsilbing inspirasyon sa marami na kahit magkaiba ang estado, kapag totoo ang pagmamahal, may kakayahan itong magtagumpay. Matapos ang kasal, nagsimula silang bumuo ng bagong yugto ng kanilang buhay. Bumalik si Daniel sa ospital bilang doktor, ngunit na yon ay may kasamang asawa na laging nasa tabi niya. Si Yana naman, bagamat na natiling mapagkumbaba, ay naging inspirasyon ng maraming pasyente at pamilya ng mga ito. Nakita nilang hindi siya nagbago, na natili pa ring mabait, masipag at may malasakit. At sa bawat gabi, kapag magkasama silang nakaupo sa kanilang maliit na sala, madalas ay napapatingin si Yana sa kanyang asawa at nasasabi sa sarili, "Dai, pasyente lang ako, ngunit ngayon ako na ang kanyang mahal." Sa kanyang puso, alam niyang natagpuan na niya ang kanyang tahanan. Hindi sa marangyang bahay, hindi sa yaman, kundi sa bisig ng lalaking buong tapang na pinili siya at buong puso niyang pinili rin. Ang kanilang kwento ay nantapos hindi sa kahihiyan na kinatatakutan ng iba, kundi sa tagumpay ng dalawang pusong nagmahal at lumaban. Sa huli, pinatunayan ni Daniel at Yana na ang tunay na pag-ibig ay walang hangganan at ang pusong marunong lumaban ay laging magwawagi.